Ayan po. Maaaring hindi alam yan ni Ontiveros. Pasensya na po. Ang buong akala ko, kaya po tinanong yun ni Rizon Tiveros. Ito, talagang ang realization ko, mabilis eh. Kahapon, no, nagkamali po si Rizon Tiveros ng tanong. Tinanong niya po, hindi po yung testigo. Ang tinanong niya yung mga abogado ng kabila. Ang buong akala ko po, scripted yun. Natanungin mo ko para makasagot ako ng maipagtanggol ko na impeachable, di ba? Pero ngayong naulit pa ni Rizon Tiveros, dalawa na lang po ang nasa isip ko. It's either, kasi po sa mga matatalinong tao, bibihira po na dadalawahan eh. Kaya si Ontiveros, it's either, burado na po. Hindi po siya, wala pong script with prosecutors, no? Sa tingin ko, burado na sa isip ko yun, wala silang wala silang script. Kasi yung ginawa, inulit na naman eh. This time, with the abogado po ng depensa. Dalawa lang po yan, pag nauulitan ka ng ganyan, ganyan yung level. Kahapon lang naganap yan eh. Di ba? Kahapon lang, tinanong mo na yung abogado. Ayoko sabing ipaalala ko eh. Hindi naman ako Senator Judge eh. Pero hindi nyo pa rin ba maintindihan? Ang gusto nyo pong malaman, ang gusto nyo pong tanungin dapat, dapat palang tinatanong ninyo, yung mga testigo, hindi po yung mga abogado. Kasi po ang mga abogado, once na tanungin nyo yan, susunggaban yan at ang isasagot niya, pabor sa kliyente niya. Hanggang ngayon ba hindi yata ma-distinguish hanggang ngayon nitong mga senador na sila ay judge. Dapat hindi sila nagpapakita ng pagkabayas. At saka ang tinitest dyan, yung mga ebidensya at testigo. Hindi po yung abogado. Kasi kahit na anong gawin nyo, dekampanilya yan. Rizon Tiveros, walang abogado na kukunin sa impeachment na hindi dekampanilya. Lahat po yan matatalino. Pero yung mga kasama sa impeachment na abogadong congressman, hindi po sila dekampanilya. Mga congressman sila. Yan po yung pagkakaiba. Ito po, kahit po yung si Ligutan, dekampanilya din yan. Hindi ka kukunin dyan ng pipitsugin ka. Kaya, yung iniisip ni Hontiveros na tatanungin niya yung abogado para barahin, makakuha siya ng punto, hindi mo yan kaya. Yun ang matitiyak ko sa iyo. Okay. Umepal din to si Bam Aquino ngayon, no? Wala naman pong katuturan yung sinabi, basta makaepal lang. Alam nyo ano meron dyan sa dalawa na yan? Yan dalawa na yan may ambisyon na maging standard bearer ng mga dilawan at pinklawan. Nag-uunahan po silang paepalan, no? Pero hindi na kukuha ni Rizon Tiveros, kada buka mo ng bibig, ang nakikinabang si BP Sara. Yung kampo ni BP Sara ang nakikinabang. Akala niya kasi tatanungin niya, tapos mapapalabas niya yung mga abogado na papabor sa kanya. Hindi mo kaya yan. Hindi abot ng pag-iisip mo yung kakayanan ng mga abogado, bawat abogadong nariyan. Mapa-prosecution, mapa-depensa, pare-parehong dekampanilya. Kita nyo kung paano sila magsamantala. Anuhin muna natin, tukuyin muna natin yung mga pagkakamali, yung mga banat nila. Halimbawa po to is si Adjong. Sabi niya kahapon to yung object yung mga abogado ni BP Sara. Object si Narbasa, Attorney Narbasa. Sabi ni Adjong, nakita na natin kung anong strategy ng defense is actually to mute the evidence or to do anything that they can technically not allow the court to appreciate the evidence. Kasi sa objection. O ngayon, yung ano mo naman,
Ito po ang sagot sa kanya kahapon ni Attorney Powa. Hindi po strategy yun. It's really something that lawyers do every day in court. Kasi under the rules, there are questions that are objectionable and there are questions that are allowed. So normal po yung pag-object ng pag-object. Hindi po kasi kahapon nagkwenta yan eh. Panalo na kami. Bakit? Ang dami raw objection pero pumabor sa kanila si Chis Escudero. Eh ngayon, kayo naman yung nag-object. O, so, sana na-realize nitong mga congressman na hindi abogado na ganyan po talaga sa korte. Object ka ng object hanggang tinatanggap ng judge yung objection mo. Hanggat hindi ka pinapagalitan. O, di ba? Sa tindi nga na objection ni anong pangalan? Ligutan? Teka lang, ano yun lang natin. I-comment nyo na nga para mabilis. Ligutan, no? Sa tindi nga ng objection ni Ligutan, eh. Hindi pa nagtatanong si Narbasan, naka-object na siya. At normal lang po yan. Hindi po dapat nakakabigla. Okay, yung pamagat ko po, magkakampi na ba? Hindi po dapat nakakabigla. Okay, yung pamagat ko po, magkakampi na ba si BP Sara at saka si Hontiveros? Kasi lahat ng ginagawa niya, pabor sa atin eh. Balikan lang po natin yung kahapon. Ito po, ang sinabi po ni Hontiveros kahapon, ginamit po ngayon ng, kasi pinagbigyan sila dahil po sa tanong ni Hontiveros, siyempre sinamantala yan ng prosecution. Sinagot ngayon yung tanong, napabor sa kanila. Mahina nga eh. Hindi yung prosecution ha. Ngayon, para makabawi, ang desisyon ni Chis Escudero, kasi kasalanan niya yun eh. Hindi niya pinigilan yung tanong ni Hontiveros eh. Di ba? Sinamantala ngayon ng prosecution. Impeachable ba yan? Ngayon, eto po, ginamit na ngayon. Dahil sa tanong na yan, nakapagpropaganda po yung prosecution. Eh. Wala naman pong kinalaman sa kaso yun. Pero nakapagpropaganda para maging fair ayon sa presiding official o presiding judge na bigyan din ng 4 na minuto at kung ilang segundo tong defense team. O ito po ang sinabi ni Attorney Mark Binluan. In the discourse yesterday talking about BP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one." Galing kay Risa Hontiveros. Kaya nagdududa ako, kakampi ka na ba namin, Risa Hontiveros? Bakit sa lahat ng senador, kaya sabi ko kahapon, scripted to. Pati yung hindi niya dapat sabihin, sinabi niya. Ulitin natin. Ayon daw kay Risa Hontiveros, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Wala dito sa mga statement, dun sa video na pinakita, at sa testimonya nito ni Kalilong, wala na nagpapakita na nag-hire ng assassin si BP Sara. Siyempre, tuwan-tuwa tayo dahil, kumampi sa atin kumampi sa atin si Risa Hontiveros eh. Ano sabi po ni Mark Binluan? Tuloy natin. She is absolutely right. Di tama si Risa Hontiveros. Tama si Risa Hontiveros, sabi ni Mark Binluan. Wala talagang sinabi, wala sa video, wala rin sa sinabi ni Kalilong na nag-hire si BP Sara. Tuloy natin. She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, we understand that this statement may not actually 100% prove that she in fact contracted assassin. Hence, sabi
The prosecution admitted the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting an assassin. Dahil po yan sa pagtatanong ni Risa Hontiveros kahapon, napatunayan natin at saka sa hindi siguro inaakala ng prosecution team na tatanungin siya, nasagot ng prosecution na hindi 100% na pinakita na may nag-contact ng assassin si BP Sara. So ano pa po ang kaso nyo riyan sa Article 4 na yan? Wala na. Si Risa Hontiveros mismo ang umamin, prosecution mismo ang umamin na hindi 100% proved that she in fact contracted an assassin. O, di ba? Titignan po natin yung mga argumento. Hindi na po yung pangkalatan kasi 2 oras yun. Hindi ko may kukwento yung highlight lang po. Ngayon, mali na nga siya kahapon. Sinabi niya nga, di ba? Nung binanatan siya ni Pia Cayetano, sabi niya, pwedeng okay lang sa kanya kung ipabura yung sinabi ni Ligutan, yung attorney Ligutan. So umamin, parang may pag-amin kay Hontiveros na mali siya ng tanong, di ba? O ngayon, inulit na naman. Pakinggan po natin para po sa kapakanan ng lahat. Kayo na po magpasya kung gaano katalino to. Kagaling mag-isip si Risa Hontiveros. Ito po. Pakinggan po natin. Ito pong pahayag ni Risa Hontiveros. You may proceed, ma'am, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Para sa Counsel for the Defense, Tignan nyo po. Ang una niyang tatanungin, Counsel for the Defense. Matalinong abogado yung tatanungin niya, hindi yung testigo. Bakit niya kaya tatanungin? Akala niya kasi talino niya lang eh. Pero tignan niyo po kung saan po nakatingin. Sa notes niya or sa kanyang cellphone. Kasi eto po, nakita niyo to? Hindi pala kita. No? Yung babaeng may cellphone. Siya kaya ang nagpe-feed ng mga sasabihin. Tignan din natin. Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Tignan niyo po Hindi po magtataka yung abogado na question. Bakit po ako tinatanong niyo? Hindi. Matalino yung abogado. Ako tinanong, yari sa akin to. Puta, makakapag-propaganda ako. Alam niyo yun? Hindi naiisip ni Risa Hontiveros na pag tinanong mo yung abogado ni BP Sara, hindi mo siya kayang mapahiya, hindi mo siya kayang mapalabas na siya ay papabor sa'yo. Bakit? Dahil de Campanilla. Sanay kasi si Risa Hontiveros na sila lang, magkakapareho lang sila ng utak na makausap niya sa Senado. Kaya nga nung dumating si Senator Marcoleta dyan, nabulabog sila. Bakit sila nabulabog? Halos magkakasing utak lang sila. May mga matatalino pero hindi pumapatol sa mga katulad niya. Si Marcoleta, mapagpatol kahit sa mga hindi marurunong pinapatulan. Thank you very much muna kay Sara Ambali.